Saudi Arabia, nakakatakot ang babala sa Israel tungkol sa paglusob sa Gaza, Palestine. Siya si Mohammed bin Salman, ang Crown Prince and Prime Minister ng Saudi Arabia. Isa sa pinakamakapangyarihan sa Saudi na hindi mo gugustuhin suwayin kung ikaw ay nasa Middle East. Kamakailan lamang ay nakausap niya ang Iran tungkol sa gyera sa Israel at binyantaan niya ang Israel, na ang Israeli invasion sa Gaza ay magdudulot ng malaking sakuna. Panuuri ng video para maintindihan ang storya. Ang operasyon ng Israel sa Gaza Strip ay nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa Saudi Arabia. Ayon sa isang opisyal ng Saudi, ang ganitong uri ng paglusob ay maaaring magdulot ng isang malawak at walang katapusang spiral ng karahasan sa lugar. Binabalaan ng Saudi Arabia ang Israel laban sa anumang operasyong panglupa sa Gaza. Ipinakita niya ang tunay na dilema at moral obligation na kinakaharap ng international community, lalo na ang UN Security Council, at nanawagan sa agarang desisyon at aksyon upang tapusin ang karahasan, protektahan ang mga tao, at malutas ang kasalukuyang mga alitan. Bago tayo magpatuloy mga ka-IQ, please make sure to subscribe kaagad para maging updated kayo sa latest videos namin. Mag-iwan din ng comment dahil ang boses ng bawat Pinoy ay mahalaga. Nagpahayag ng pag-aalala ang kaharian ng Saudi Arabia na ang operasyon ay magkakaroon ng nakakasamang epekto sa global na seguridad at kapayapaan. Upang mapigilan ang humanitaryong krisis na lumalapa, hiniling ng Saudi Arabia ang agaran at komprehensibong ceasefire. Binigyang diin din ito ang kagyat na pangangailangan para sa humanitaryong tulong na ipadala sa Gaza upang maibsan ang paghihirap ng mga Palestino. Si Prince Faisal bin Farhan, ang Foreign Minister, ay nakipag-usap sa telepono sa mga kinatawan ng ilang Arab nations, kasama na ang Jordan, Morocco, at Egypt. Ang usapan ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga joint effort upang pigilan ang military buildup, maiwasan ang puwersahang paglipat ng mga residente ng Gaza, at isama ang international community sa regular relief at medical assistance. Bukod dito, binigyang diin ni Jassim Al-Buainain, ang Secretary General ng Gulf Cooperation Council, na ang kakulangan ng isang political resolution ay nagpapalala sa sitwasyon sa Gaza at ang Security Council ang may pangunahing responsibilidad sa pagpapakalma at pagpapanatili ng kapayapaan sa gitnang silangan. Samantala, patuloy ang military campaign ng Israel at nagpapalawak ng kanilang mga air at ground attacks. Sila rin ay nag-advise sa mga Palestinian population ng Gaza na pansamantalang lumikas sa timog para sa proteksyon. Ayon sa Israeli Army, ginagamit ng Hamas ang mga civilian areas para sa kanilang military objectives. Ang bilang ng mga namatay sa Gaza ay tumaas ng malaki, kung saan ang mga kababaihan at mga bata ay nakakaranas ng hindi proporsyonal na mataas na bilang. 120 bansa ang sumuporta sa resolusyon ng UN General Assembly, na humihiling ng agarang humanitarian ceasefire. Gayunman, tinanggihan ito ng Israel. Nagbigay alam ang Saudi Crown Prince sa presidente ng Iran na siya ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng international parties, na nagbibigay diin sa pangangailangan upang itigil ang mga war crimes laban sa Palestine. Dumalo si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa isang di-formal na pag-uusap ng mga lider ng Asia-Pacific Economic Cooperation kasama ang mga panauhin noong 18 ng Nobyembre taong 2022, sa Bangkok, Thailand. Nagtalakay ang Saudi Arabia kasama ang presidente ng Iran at ang deputy leader ng Saudi tungkol sa alitan sa pagitan ng Israel at Hamas sa telepono, na nagsimula ng maglunsad ang teroristang grupo ng malaking atake laban sa Jewish state noong weekend. Ayon sa ulat noong Huwebes, tumawag si Ibrahim Ryy, ang head ng Iran, kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman noong Miyerkules. Nag-usap sila tungkol sa kasalukuyang military situation sa Gaza at sa paligid nito, ayon sa opisyal na press agency ng Saudi. Ito ang kanilang unang pag-uusap matapos ang hindi inanunsyo na pagkakasundo noong Marso. Nagsimula ang digmaan matapos na bigla ang maglunsad ng isang nakamamatay na multi-pronged attack laban sa Israel ang teroristang organisasyon na Hamas at lumabag sa border fence. Higit sa 1,500 assailants ang pumasok sa bansa habang 5,000 rockets ang pinaputok sa mga bayan at lungsod ng Israel. Higit sa 1,300 katao ang namatay dahil sa mga terorista habang nagwawala sila sa mga southern districts nito. Ang karamihan ng mga biktima ay mga sibilyan, at humigit kumulang 150 lalaki, babae,
at bata ay dinukot din ng mga attacker at dinala bilang bilanggo sa Gaza. Sa pamamagitan ng matitinding airstrikes, nagpahayag ang Israel na ito ay tumatarget sa mga infrastructures ng terorista at sa anumang lugar kung saan nag-ooperate o nagtatago ang Hamas. Naglabas din ito ng mga alerto sa paglikas sa mga residente sa mga lugar na nais nitong tamaan, at nakikipag-ugnayan sa lahat ng international at regional parties upang itigil ang patuloy na escalation, ayon sa ulat ni bin Salman kay Iranian President Ibrahim Raisi. Ayon sa pahayag, binigyang diin din niya ang matibay na commitment ng kaharian sa pagsuporta sa Palestinian cause. Nag-usap ang dalawang leader sa telepono tungkol sa pangangailangan upang itigil ang mga war crimes laban sa Palestine, ayon sa ulat mula sa Iranian State News Agency AR. Noong ika-20 ng Setyembre taong 2023, nagpahayag ng isang press conference si Iranian President Raisi na ginanap sa UN headquarters sa New York City kasama ang 78th United Nations General Assembly. Ayon sa mga autoridad sa Gaza, higit sa 1,000 sibilyan ang namatay dahil sa retaliation campaign ng Israel ng airstrikes at artillery attacks. Naglabas ng mga order ang Israel na mag-evacuate ang mga residente sa mga lugar na nais nitong tamaan, at sinasabing ito ay tumatarget sa mga infrastructure ng terorista at sa anumang lugar kung saan nag-ooperate o nagtatago ang Hamas. Lumalaki ang mga pag-aalala tungkol sa kapalaran ng mga bihag na hawak ng Hamas sa Gaza. Karamihan ay mga mamamayan ng Israel pero kasama rin ang mga dayuhan at dual nationals, habang patuloy ang alitan. Ayon sa mga analyst, malubha nang naapektuhan ng digmaan ang anumang pagkakataon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia, na kung saan ay tahanan ng ilang pinakabanal na lugar ng Islam. Ang gobyerno ni US President Joe Biden ang nangunguna sa prosesong ito, kung saan si Raisi ay hindi nagpapakiusap sa Washington para sa mga benepisyo, kasama na ang security assurances at tulong sa paglikha ng isang civilian nuclear program. Pinaninindigan ng Iran na hindi ito kasangkot sa attack, kahit na matagal nang sumusuporta ito sa Hamas militarily at financially. Noong Miyerkules, sinabi ni US President Joe Biden na nagbigay siya ng instruction sa Iran na huwag makialam sa alitan sa pagitan ng Israel at Hamas, na sinusuportahan din ng Iran. Sa isang roundtable discussion sa White House, nagbigay babala si Biden sa mga lider ng American Jewish community. Sabi niya, "Ginawa naming malinaw sa mga Iranian, mag-ingat kayo." Noong ika-20 ng Setyembre taong 2023, sa New York sa United Nations General Assembly, kamakailan lamang nagkaisa ang Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan sa Israel, ngunit karamihan pa rin ng kanyang suporta ay para sa Hamas at hindi niya kinundena ang teroristang organisasyon para sa pagpatay ng mga Israeli. Bago ito, binatikos niya ang kanluran para sa pagiging bulag na sumusuporta sa Israel at pinakiusapan ng lahat na magpakalma, na tumutukoy sa pagbabomba ng Israel sa Gaza. Sinabi niya, ang pakikibaka na ginagawa gamit ang lahat ng uri ng nakakatakot na teknik ay hindi labanan kundi masakit. Sana sa bandang uli, matapos na ang gyera at magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Iyan na muna ang video para sa araw na ito mga ka-IQ. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga bagong video mula sa aming channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo ulit.